Hi Axus, good morning. Ngiting bungad ni Sandara kay Axus nang bumaba ito. I cook breakfast for us. Baka pwede mong tikman. Niluto ko talaga yan para sa'yo bilang pasasalamat sa pagpapatuloy sa akin dito. Kahit man lang sana dito ay makabawi ako. Please, sabayan mo na ako. Pangungulit ng dalaga, napasintido si Axus. Nang ialam ang babaeng ito sa kusina, tiningnan niya si Sandara at pinakatitigan. Kung titingnan ay mukhang mayaman ito at walang alam. Marunong pala ito magluto. I'm busy. May urgent meeting ako ngayon. Sige na, Axus. Hinila ni Sandara ang kamay ni Axus. Pero dahil mabigat ang binat at matangkad ay hindi ito nadala. Nabanggit ni Mrs. De La Cuesta na paborito mong kalderetang baka. Kaya ayun ang niluto ko. Saka ka na tumanggi kapag natikman mo ng luto ko. Natitigilan si Axus sa kilos ni Sandara. Mukhang napakasaya nito ngayong araw. Kahapon lang ay pinagalitan niya ito pero kung basta ito ngayon ay parang walang nangyari. Napatingin naman si Sandara sa malaking kamay ni Axus na hawak niya. Nakakahiya, bumitaw siya ng matauhan. Pasensya na kung feeling close ako. Gusto ko lang naman na makasabay kang kumain bilang pasasalamat. Alright, let's eat. Nalaki ang mata ni Sandara sa gulat. Nauna pang lumakad si Axus papunta ng dining hall. Naalala niyang paghawak niya sa kamay nito. Buti na lang hindi siya pinagalitan nito. Tatayo ka na lang ba dyan? Sikmat nito sa kanya. Susunod na. Masayang tugon niya sa katumakbo palapit dito. Kabadong pinanood ni Sandara na sumandok si Axus para tikman ang luto niya. Hindi naman siya kinakabahan noon kapag tinitikman ng kahit na sinong luto niya. Kahit ang daddy niya at si Jordan pa. Pero ngayon sobra siyang kabado. Siguro dahil alam niya ang ugali ng lalaking ito. Natigilan si Axus nung matikman ng luto ni Sandara. Muli siyang sumandok at sumubo pa. Samantalang napanganga naman ang mga kasambahay na nakakita. Kilala nila ang amo nila. Hindi to kumakain ng marami at sunod-sunod pa. It's really good, ani Axus. Binalingan niya si Sandara. Marunong ka palang magluto. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabihan na nga kita na wag makikilos dahil hindi pa fully healed ang paa at binti mo. Pero sumuway ka pa rin. Yumuko si Sandara at napangiwi. Sigurado na mapapagalitan na naman siya nito. Pero okay lang, at least sinabi nito na masarap ang luto niya. I like the food, it's really good. Mas masarap pa siya sa luto ni Mommy. Hindi lamang si Sandarang napanganga sa papuri ni Axus, maging ang chef, sina Rose at Esang. Narinig niyo ba yon? Pinuri ni Sarah ang luto ni Ma'am Sandara. Hindi makapaniwala si Rose. Kilala kasi nila ang amo na cold at walang pake. Hindi pa nga nito napupuri ang luto ng kanilang chef. Hindi rin to bumababa kapag kakain maliban kapag may miyembro to ng pamilya na dumating. Nang makabawi si Sandari napangiti siya. Buti na lang nabanggit no ni Mrs. De La Cuesta ang paborito nito. Naalala niyang paghila niya sa binata kanina. Buti na lang talaga hindi to nagalit. Napuri pa siya. Pero kahit na papaano ay gumaan ang dibdib niya, wala mo siyang maibayad sa kabutihang loob. Nang pagpapatira nito, idadaan na lang niya sa paglutong bayad niya habang narito siya. Hindi na ako makapaghintay na makauwi, kausap niya sa sarili. Naalala niyang magandang panaginip niya kagabi, nakita na raw sila ng daddy niya at ni Jordan. At ikinasal na silang dalawa, yun ang dahilan ng ngiti niya simula nang magising siya. Malapit na ako umuwi, Dad, love, hintayin niyo ko. Kinuha ni Axos ang cellphone na tinawagan ng private investigator ng pamilya nila. Dapat pala inutos na lang niya ito sa iba kaysa umasa kay Lovely. Mukhang ginagawa na naman ng kapatid niyang kabaliwan nito sa babae. Hello Sir Axus, may pag-uutos ba kayo? Magalang na tanong na lalaki kay Axus. Nasa boses ang paggalang. Yes, I want you to investigate someone. Send me the details as soon as possible. Gusto ko malaman kung saan siya pamilyang galing at kung anong nangyari sa kanya. Send me every important details about her. Masusunod sir. Nang may baba ng investigator ang tawag ay napapailing ito. Ngayon lang nagutos ng binata na magsagawa ng investigasyon na walang kinalaman sa mga negosyo. Babae pang pinapaimbestigahan ni sir. Hindi kaya nobya niya to? Si Seno na nakararating lang ay makbay sa lalaki makitang nag-iisip tong nakahawak sa baba. What's up? Inutusan ka ba ni Axos at Dad? Inutusan ako ni Sir Axos na mag-imbestiga tungkol sa isang tao. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Natural naman na yun sa pamilya namin. Tumatawang komento pa ni Senon. Oo, alam ko. Pero itong inutos ng kapatid mo, wala namang kinalaman sa business ng pamilya niyo. Tapos babae pang pinapaimbestigahan niya, kaya katakata ka talaga.
Muntik nang malaglag sa kinauupuan sa Senon na marinig ang sinabi nito. Hindi kaya siya yung kinakwento sa akin ni Mommy kahapon. Masaya nagkwento kahapon ng mommy niya tungkol sa isang babae. Malakas ang kutob niya ng babaeng pinapaimbestigahan ni Axus at ang babaeng sinasabi ng kanyang ina ay iisa. Naitanong ng bigla ng binata sa sarili. Kailan pa nagkaroon ng pakialam ang kapatid niya sa ibang tao? Samantala, kanina pa nakatingin si Axus sa kamay niya na hawak si Sandara kanina. Hindi halatang may alam ito sa pagluluto dahil sa lambot ng kamay nito. Pati ang luto nito ay masarap, walang halong biro. So aside from swimming, she also knows how to cook. Hindi na masama. Ayan, luto na. Nakangiting naglagay ng pagkain sa tray si Sandara. Nangaalis ng dalaga upang iakyat ito sa kwarto ni Axus ay pinigilan siya ni Esang. Naku, Ma'am Sandara, ang bili ni Sir Axus ay hindi siya maaring storbohin sa kwarto dahil gusto niya magpahinga. Nakadama siya ng panghihinayang. Pinaghirapan pa naman ng itong lutuin para sa kanyang amo, subalit hindi maibibigay dito. Pasensya ka na ma'am ha, hindi kasi kaagad nagsabi si sir kaya tapos na makapagluto. Napagod ka pa tuloy. Nanghinayang man ay ngumiti si Sandara dito. Anong sayang, pwede naman natin kainin to. Nakakatuwa talagang dalaga, yun ang nasa isip ng lahat habang kinakain ng masarap na niluto nito. Samantala, si Sandara ay nanghihinayang dahil hindi pa rin bumababa si Axus. Halos isang linggo na simula ng tikman nitong luto niya, marahil binobola lamang siya ng binata nang sabihin nitong masarap ang luto niya. I want you to be the one to have a meeting with Mr. Teng, Axus. I will be busy next week because your mom and I will go on vacation. Make sure to close this deal. Remember, he's not just an ordinary client, he is Tuazon. Isa mga Tuazon sa kanilang iniingatang kliyente, nagpapasok ng malaking salapi sa kanilang mga negosyo. Kaya naman ang lahat ng transaksyon sa pagitan ng kanilang pamilya ay napakahalaga. Aasahan kita Axus, itong kauna-unahang si Axus ang naharap sa dominanteng pamilya ng Tuazon. Hindi dahil ayaw niya o ng kanyang ama, kundi ayaw ng mommy niya. Subalit ngayon na pumayag na itong tahakin niya ang mundo ng kanyang ama ay hindi na ito tumutol pa. He smiled. His father is ready to set aside everything for his mother. Hindi pa rin talaga nagbabago sa kabila ng katandaan. Pagkatapos ng usapan ay nagpunta si Axus sa underground basement. Ang kanyang madaanan ay umuyuko bilang pagbibigay galang. Batid na kagad ng mga ito kung saan tutungo ang binata. Binabaagan ni Sandarang hawak na baso't nang mamadaling sinundan si Axus. Ma'am, pasensya na pero hanggang dito na lang kayo. Hinarang na lalaki ang nagsisilbing bantay ang pinto ng kwarto kung saan niya nakitang pumasok si Axus. Tanging mga De La Cuesta o Armenton lamang ang pwedeng pumasok sa lugar na to. Ha? Bakit bawal? Naisatinig ng dalaga. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Nag-uusap ang mata ng dalawa. Nang makita ni Esang ang dalaga ay kaga niya itong hinila. Naku ma'am, bawal ka dun. Hindi yun para sa mga katulad natin na hindi naman kasapi sa kanilang pamilya. Naguluhan si Sandara. Bakit? Ano bang meron sa kwartong yun? Isa lang naman tong playroom, sabi ni Rose sa kanya nung nakaraan. Hindi ba playroom lang naman yun? Napakaamot sa pisngi ang babae at napapalunok at natumango na lamang. Tama, playroom yun ng mga delikadong tao. Ibig ko sabihin ay playroom ng mga De La Cuesta at Armenton. Nagpatangay na lang si Sandara nang hilahin siya ng babae. Bakit parang hindi nito gustong sabihin kung ano ang meron sa kwartong yun? Kung playroom lang naman ito, bakit parang takot ito? Nanahimik si Esang, hindi sinabing nalalaman. Ang nakakaalam lamang ng pamilya ng mafia ang kanilang amo ay ang mga tao o pamilyang nagtatrabaho sa underground business at katulad nilang mga tauhan. Wala sila sa posisyon na sabihin yun sa babae, lalo na't isa yun sa rules sa bahay na ito. Baka hindi lamang siya mapalayas, maputulan pa siya ng dila kapag nagkataon. Dahil sa pagkabagot ay naisipan ni Sandara na maglakad-lakad na muna at libutin ang villa. Isang buwang mahigit na siya dito pero hindi pa rin niya ito nalilibot. Nakangiting tumingal ang dalaga sa langit. Bilog ang buwan, ang liwanag nitong nagbibigay liwanag sa paligid. Ang totoo ay nakakatakot ang villa sa gabi. Paano ay madilim ang buong kabahayan? Hindi katulad sa kanilang mansyon na kailangang bukas ang lahat ng ilaw. Kung noong una ay hindi siya sanay at nangangapa dito, kaibahan naman ang lahat ng mga tao dito. Sanay kumilos sa mga narito na may liwanag man wala na parang mga paniki. Napangatog ang tuhod ni Sandara na makarinig ng putok. Putok ba yun ng baril? Pinanlamigan ng dalaga ng katawan. Bumalik sa isip niya ang eksena kung saan pinagtangkaan siya ni Allison at binaril. Hindi kaya nasa panganib ang buhay ng mga tao dito?
Binalot ng pag-aalala ang kanyang dibdib para sa lahat. Natatakot man nagmamadali niyang nilisan ng hardin para balaan ang mga narito. Pero sa kanyang paghakbang ay narinig niya ang pamilyar na boses. Teach them a lesson in a painful way so they won't do it again. Sandali, buses pa yun ni Axus? Magkakaroon ako ng meeting sa mga tuwason bago sumunod. I want you to make sure na lahat ay nakahanda na sa pier bago ako makarating dito. These transactions worth a trillion so better not to make a mistake. Kung hindi ako mismo magpaparusa sa inyo. Yes, boss. Magalang na sagot ng mga lalaki na ngayon lang nakita ni Sandara. They seem like a goons. They look scary and dangerous. Bakit nakikipag-usap si Axos sa mga lalaking to? Tinakpan ni Sandara ang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Dahil siya ang nauna sa lugar ay mukhang hindi napansin ng mga na nandun siya. Dahil hindi umabot ang liwanag ng buwan sa kanyang pwesto hindi siya makikita. Bukod pa roon nakatago siya sa nagkukumpulang mga bulaklak. Samantalang dama ni Axos na mayroong taong nakamasid at nakatingin sa kanila. He immediately pulled his gun from his pocket and pointed it at the bunch of flowers. Batid niyang naroon na nagmamayari ng matang nakatingin sa kanila. Lumapit ang isa sa kanyang tauhan, bumulong. Babae lang yan, boss. Nakita na siya kanina pa nila Ricky na dumating. Tukoy ng lalaki sa kasamahan ang hindi alam ni Sandara. Mayroong 4 na tao sa mga sulok itong nagsisilbing bantay sa area na to sa mga magtatangkang pumasok. Babae? Napaisip si Axus pero kagad ding nahulaan kung sino to. Sige, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Utos niya bago umalis. Hindi naman sapat ang narinig ng babae para malaman kung tungkol saan ang kanilang napag-usapan. Mananatili na lang yung katanungan. Ano ang ibig sabihin ng mga narinig niya? Yun ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Sandara. Niyakap niyang sarili. Naalala niya kung paano itutok ni Axos ang baril sa pwesto niya. Madilim at naon na siya sa lugar. Paano nalaman na lalaking naroon siya? May night vision bang mata nito? Turuan daw ng leksyon na masakit na paraan para hindi na umulit. Hindi siya mangmang para hindi malaman na isa yung nakakatakot na banta at utos. Sino ka ba talaga, Axos? Ano ang lihim ng pamilya niyo? Ma'am, tititigan mo na lang bang telepono? Napansin ni Esang na kanina pa nakatingin si Sandara dito. Balak mo bang tawagan ng pamilya mo para ipaalam ang pagbabalik mo? Hindi nakasagot ang dalaga. Paano kung si Allison na makasagot nito? Nangungulila na siya sa kanyang ama. Takot man, kailangan ni Sandarang subukan. Kapag ang private ng daddy niya ang nakasagot, tsak na itatapat nitong telepono sa tenga ng kanyang ama. Sapat nga sa kanya na marinig ang boses ng ama. Yun lang, sasaya na siya. Hello? Agad na natutup ni Sandara ang labi nang marinig ang pamilyar na boses ng nobyo. Sino yan, Jordan? Tanong ni Allison. Tara na, kanina pa naghihintay si mommy at daddy sa dining hall. Nanginginig na ibinaba ni Sandara ang telepono dahil sa takot. Ma'am! Nag-aalala si Esang. Paano umiiyak na ngayon ng dalaga? Nanginginig pa sa takot ang katawan nito. Samantala, tahimik na nakamasid lamang si Axos kay Sandara na ngayon ay umiiyak. And just like the other day, she looks scared and hopeless. Ano bang sinabi ng kausap nito? Narinig kong boses ni Jordan. Narinig kong boses ng fiancé ko. Pagkakataon na sana ni Sandara kaso naroon si Allison. So that is why she cried, ha? Isip-isip ni Axus. Naiyak lang palang dalaga dahil sa tuwa. Tss, hindi may pintang mukha ng binata nang umalis. Hello, relax Axus. Bakit nakasigaw ka kaagad? Tss, tanging tugon ni Axus sa kapatid ng si Sinon nang tumawag to. Mukhang hindi magandang mood mo. Sige, bukas na lang ako tatawag. Siya nga pala, bukas na ako magsisimula sa pag-imbestiga tungkol sa babae mo. What? Naginit lalong ulo ni Axos ng tanong. I never told you to investigate. Oh, nahulaan itong nangyari. Si Logan ang inutusan ko at nung nakaraan pa yon. Palis na lang si Sandara pero hindi niya pa rin ginagawang utos ko. Paano niyo malalaman kung spy nga o hindi ang babae? Tinawanan lamang ni Sinon si Axos. Let me guess, kaya ba mainit ang ulo mo dahil sa kanya? Tss, kaya hindi ka nagkakanobya dahil sa ugali mong masungit ka. Gago, inis na pinatayan niya si Sinon ng tawag. Kahit kailan hindi magawa na magseryoso na isang yon. Si Sander naman ay masyadong seryoso to the point na hindi tumitigil kapag hindi nakuha ang gusto. Si Sandara, babae niya? Kung alam lang nitong ikakasal ng babaeng yon. Kinabukasan ng gabi ay maagang nagising si Sandara. Nagtakang dalaga dahil wala pa rito si chef. Ganitong oras kasi ay narito na ito't naghahanda ng magluto dapat. Si chef? May sakit kasi siya ngayon kaya wala siya. Hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto dahil baka makahawa siya sa mga taong narito. Huwag kang mag-alala ma'am, babalik din naman si chef kapag gumaling siya. Kaya habang wala siya may papalit pansamantala sa kanya. Paliwanag na Esang na tanungin ni Sandara.
Hindi nagtagal ay may dumating na mga medic. Dinala si chef para i-isolate sa iba. Isa daw to sa patakaran ng villa. Ang sino man na may sakit agad nililipat ng ibang lugar upang hindi makahawa. Dahil wala ang chef, si Sandara munang nakatokang magluto ngayong araw. Ang mga narinig at nakita niya na nakaraang gabi ay inalis niya sa isip. Sa isang araw ay aalis na siya at babalik sa kanila. Ang tungkol sa planong pagbulgar kay Allison ang dapat niyang unahin. Esang, anong mga to? Tanong ni Sandara nang mapansin ang guidebook sa mesa. Ito. Dito nakalista ang mga ingredients na bawal kay Sir Axus. Hindi ba nabanggit ni chef sa'yo na kailangan mo itong tingnan para maiwasan magkaroon ng pagkakamali? Napaisip si Sandara. Naalala niya na may nabanggit ang matanda pero hindi niya matandaan kung tungkol yun sa guidebook na to. Masyado kasing okupadong isip niya ng problema. Napangiwi sila ni Esang na makitang nilalaman ng guidebook. Aba, ang lupit naman ni chef. Nababasa niya mga invisible letters na nandito. Hindi mapigilan ni Sandarang matawa sa sarkasmong biro ng babae. Naging siya hindi mabasa ang mga nakasulat. Halos mabura na ito. Saan ka pupunta, ma'am? Tumigil si Sandara at nilingon si Esang. Kay Axus. Gusto kong malaman kung saan siya bawal. Baka kasi mamaya mapakain ko siya ng bawal. Pinigilan ni Esang ang dalaga. Naku, wag na ma'am. Baka magalit na naman si sir. Nakita ko siya mukhang mainit na naman ang ulo niya pagdating kanina. Baka mamaya mapagbalingan ka pa. Naawa kasi siya sa tuwing nagagalit ang amo sa dalaga. Mabait si Sandara. Malayo sa inakala nila Rose na masungit at mapangmataas. Sa telebisyon kasi mukha itong maldita. Nasa 5'4" ang taas ni Sandara, morena at napakakinis ng balat, bagay na bagay sa dalaga ang kulay mais na buhok. Napakaganda pa ng katawan, lahat ay nasa tamang korte. Kumbaga para itong artista. Mukha itong maldita pero napakaganda at mabuti pa. Kaya naman gustong-gusto nila Rose at Esang ang dalaga. Nagsimula na magluto si Sandara ng kare-kare. Ang sabi kasi ni Esang ay isa ito sa madalas na lutuin ni Miss De La Cuesta. Kapag narito ito kaya natitiyak ng babae na walang allergy si Axus dito. Hello everyone! Tumingin si Sandara sa lalaking kadarating lang. May kasama tong matandang lalaki. Ang chef na papalit sa nagkasakit. Kinusot niyang mata. Akala niya namamalikmata lang siya. Kamukhang kamukha kasi to ni Axus. Magandang gabi, Sir Zenon. Bati ng lahat kaya yumuko rin si Sandara at binati ang lalaki na sa palagay niya ay nasa hindi nalalayo kay Axus ang edad. Kain po tayo. Wag mo naman akong ipo, hindi naman ako ganun katanda. Tawang komento nito. Si Axus, nasa kwarto niya ba? Tumango sila. Nang mapatingin si Zenon sa mesa ay kumunutang noon ito. Nandito si Mommy? Wala po sir. Kung ganun, sino nagluto nito? Lumapit si Zenon sa mesa, sinawsawan daliri sa kare-kare at saka ito tinikman. Don't tell me, pinakain niyo si Axus ng kare-kare nito na may peanut. Opo. Masarap nga pong pagkakaluto ni Ma'am Sandara. Shit, mura ni Zenon. Ipatawag agad si Dr. Santo. Bilis! Walang sinayin na sandali ang binata at agad na pinuntahan si Axus. Hindi niyo ba alam na may severe allergy si Sir Axus sa peanut? Komento na matandang kasama ni Zenon. Namumutlait at natatakot sa maaaring mangyari sa amo. Kapag nalaman to ni Mr. De La Cuesta, malilintikan at mapaparusahan tayong lahat. Diyos ko po, muntik na matumba si Sandara sa narinig. Nagkakagulo na, pinagtutulungang ibaba si Axus na ngayon wala ng malay. Anong gagawin ko? Umiyak na siya sa sobrang takot at pag-aalala. Ma'am, anong gagawin natin? Iyak ni Esang sa takot. Hindi naman mamamatay si Sir Axus, hindi ba? Di ba ma'am? Hindi niya magawang sumagot at napaiyak na lang lalo. Sana ligtas si Axus. Hindi niya alam kung anong gagawin niya kapag may nangyari ditong masama. Baka hindi niya mapatawad ang sarili niya. Ano kayang mangyayari kay Axus ngayong nakakain siya ng bawal dahil sa niluto ni Sandara? Dahil dito ay lalo kayang kagalitan siya ng binata. At malaman na kaya ni Axus ang tunay na nangyari kay Sandara. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.